Takot ako dun sa Hotel Uzbekistan. Again, yung airfare. Airfare talaga ang nagpamahal dyan. Safe talaga sa Tajikistan. Nung na-experience ko, Bukhara po ang pinaka-nagustuhan ko. Iba-iba ang money bawat countries, okay? Hello guys! I'm back again with another video at ngayon, nabasa niyo naman sa title, pinaka-final episode na po ito bago tayo lumipat sa next series. And sa video na to, i-share ko sa inyo yung itinerary, yung budget, yung travel tips ko sa iba't ibang bansa at yung travel tips ko in general sa buong Central Asia. And yun, so far, gusto ko muna sabihin sa inyo na nag-enjoy po ako sa Central Asia trip na to. Wala akong regrets sa mga nangyari. Wala akong pinagsisisihan sa pag-book natin ng mga tours. Wala din akong pinagsisisihan sa mga naging ganap natin, ganyan, mga nag-DIY tayo, and yung mga hotel options natin. Though, sa part ng Uzbekistan, I just want to be honest, natakot ako dun sa Hotel Uzbekistan, pero okay naman, lahat naman ng experience natin ay naging smooth and okay siya for me. I highly recommend Central Asia. Pero, syempre, sasabihin ko na muna sa inyo yung mga dapat yung malaman and gagamit ako ng laptop kasi ayoko pong may makalimutan, okay? Maging mabilis lang tayo dito sa itinerary part, then doon sa mga budget part and sa mga travel tips. Yun yung okay na bagalan natin ulit, okay? And ilalagay ko naman dito sa screen yung mga ganap natin every day, okay? January 11 to January 30 po ang biyahe natin sa Central Asia. And ayan, yung travel dates, ilalagay ko ulit dito sa screen. Noong January 11, Manila to Kazakhstan via Kuala Lumpur. Yun po ang nangyari. Noong January 12 is nag-DIY tayo ng iba't ibang klaseng lugar na pwede nating makita dito sa Almaty. Kasi kasalukuyan, nasa Almaty tayo ngayon habang nagsushoot. And noong January 13, nagpunta po tayo sa Koktobi Hill and First President Park. Noong January 14, nagpunta tayo sa Medeyu and Shimbulak Ski Resort. Noong January 15, nag-Kolsai Lake, Charin Canyon, Black Canyon, and Charin River tayo na tour. Plus, Lake Hindi pala. January 16 is Kazakhstan to Tajikistan yung day natin na yun. January 17, Dushanbe City Tour. And nag-tour tayo doon na may kasamang guide. Tapos, yung January 18 is yung city exploration plus rest. Kasi ang haba ng biyahe natin, sunod-sunod. Kaya ito inilaan nating time para mag-rest, mag-edit, ganyan. At ikutin lang yung malapit sa hotel natin. Next, January 19 is Tajikistan to Uzbekistan. January 20 is Tashkent City Exploration, na kung saan nakita nyo naman po, nag-explore tayo gamit ang kanilang train, okay? Via their Tashkent local trains. Next is Tashkent to Samarkand via high-speed train naman to. And panoorin nyo lang yung mga vlogs nito, na specific vlogs. January 22, Samarkand Exploration. And dini-IY lang natin yan, nag-Yandex lang tayo. January 23, Samarkand to Bukhara, again via high-speed train. I-explain ko sa inyo mamaya kung paano mag-book or panoorin nyo lang yung mismong specific vlog na yun. January 24, Bukhara Exploration. Ito po, gusto ko lang sabihin sa Bukhara, kahit kung gusto nyo mag-Yandex lang kayo doon sa pinaka-una nyong pupuntahan, then sunod-sunod na pwedeng lakarin nyo na lang kasi magkakadikit lang yung mga tourist attraction sa Bukhara, okay? January 25, Uzbekistan to Kyrgyzstan. And yun, kumain lang tayo sa Navat, yung nag-horse milk tayo na hindi ko na uulitin. Tapos yung mga iba't iba pa pong mga naging ganap natin, okay? January 26, nag-Canyons plus Easy Cool Tour tayo na in-avail natin kay Ketik. Then kinabukasan, January 27, nag-Ala Archa, half-day city tour tayo. Half-day tour rather. And again, kay Ketik KG. Panoorin nyo lang po yung mga vlogs na yun para malaman nyo kung paano po mag-book. January 28, Bishkek Exploration. Inikot natin yung mga pwede nating malaman sa Bishkek kung paano nga ba ganito, ganyan, kung ano yung magkanta sa kanila, kung ano yung mga parang amusement park, mga park, ganyan. Plus, nung kinagabihan, Kyrgyzstan to Kazakhstan. At kinabukasan nun, January 29, ngayon po, andito tayo ngayon sa Almaty. Nag-check-in pa tayo ng isang gabi. I mean, ang stay natin dito hanggang bukas. Kasi mamayang gabi, pupunta na tayo ng airport. Dahil madaling araw ang flight natin mamaya, okay? Tapos, January 30, yun, expect natin, yun yung pagdating natin sa Metro Manila. Ngayon, Ivan, magkano na gastos mo sa hotel? Ito po, iisa-isahin na po natin. Ang hotel po natin ay medyo marami-rami. Unahin natin sa Mildom Premium. Sa Mildom po, which is pinagstayan natin dito sa Kazakhstan, ang nagastos ko is 21,712 pesos. Lalagay ko na lang din yung per night dito sa screen para hindi na humaba. Next, Hotel Delavi sa Tajikistan. And yung price niya is 8,945 pesos. Sa Hotel Uzbekistan naman, which is sa Tashkent to, ang presyo niya ay
5,496 pesos. Then, sa Sangsur Boutique Hotel naman sa Samarkand, ang presyo naman nun is 8,064 pesos. Sa Boutique Hotel Minzipa naman sa Bukhara ay 8,798 pesos. Sa Kyrgyzstan naman, sa Bishkek, nagstay tayo sa Golden Hotel and ang presyo po nun is 8,155 pesos. At ngayon, nagstay tayo dito sa Mildum Premium. For 2 nights pala yung binook natin dito kasi medyo delikado yung pag-ano natin, yung oras. Kumbaga, kailangan 2 nights para makapag-stay tayo dito. 4,892 pesos, okay? So, in total of 66,062 pesos ang nagastos natin sa mga hotels. Okay? Ayun yung total. Next, sa airline. Sa airfare. Tapos kung ano yung airline, ganyan. Ilalagay ko din dito yung flight number para makita nyo po. Ang flight natin na una is AirAsia and Manila to Kuala Lumpur and Kuala Lumpur to Almaty. Ang presyo po nun is 32,332 pesos with 25 kilo na baggage, okay? And yung pauwi natin iba po, hindi po AirAsia. At ngayon pa lang gusto kong sabihin sa inyo kasi may nag-comment sa ating YouTube vlog, yung pinaka first episode natin, bakit daw hindi ko binook pay round trip? Kasi guys, meron po akong magkakaibang sitwasyon tayo for sure, di ba? So ako, may iniintay akong work ng last week of January, which is ngayon yun, kaya lang hindi natuloy, kaya bigla ko nang binook itong Kyrgyzstan trip, yung pinaka last leg ng Central Asia. Pero originally, 3 countries lang po talaga ang pupuntahan natin, which is Kazakhstan, Tajikistan, and Uzbekistan. Yung Kyrgyzstan, plano ko sana itong balikan pa soon kasi may plano ko dapat. Pero ito, itinuloy-tuloy na rin natin to kasi hindi natuloy yung trabaho natin ng last week of January. Pero, kayo po, isasuggest ko sa inyo, if ever mag-book kayo na round trip na. Kung AirAsia, round trip, go. Kung Air Astana with the layover sa Incheon, go. Yan, round trip na para mas okay. Or, pwede din naman kayo mag-compare. Kung ano yung tingin nyo mas mura, yun po ang gawin nyo. And kung magko-compare kayo ng mga flights, make sure ikumpara nyo yung mga flights o yung mga presyo sa Skyscanner or sa Google Flights. Yan po ang website na the best para sa pagko-compare. Next flight natin is Air Astana from Almaty to Dushanbe. 6,330 pesos siya with 23 kilos na yon na baggage. Tapos next naman is yung Dushanbe to Tashkent via Uzbekistan Airways naman siya, 5,034 pesos. Next is Tashkent naman to Bishkek. Ang presyo naman niya is 6,345 pesos. At ang next flight naman natin is from Bishkek to Almaty, 8,660 pesos. And gusto ko lang i-defend tong part na to. Originally, hindi po talaga ganito ang presyo nito, kaya lang nag-change tayo ng flight kasi nga i-schedule nga natin, di ba? Meron tayong mga nangyayaring ganyan-ganyan. So, ang nangyari, parang 5,000 plus lang siya, naging 8,000 dahil yun sa parang flight change fee, ganun. And ang flight natin pa uwi ng Pilipinas is Air Astana and Asiana Airlines. Bali, ano siya? Almaty to Incheon via Air Astana, then Incheon to Manila via Asiana Airlines. Ang presyo naman is 39,772 pesos. With a total of 98,473 pesos ang presyo po ng lahat ng flights natin. O, di ba? Flight ticket, flight pa lang guys, flight pa lang, almost 100,000 na. Yun po talaga ang magpapamahal sa Central Asia, yung mga flights. Or pwede kayong makatipid, pwede kayong mag-cross ng borders via land. Kaya lang po, since solo traveler tayo, mas inuna natin yung safety. And meron din ako mga napanood online na nai-scam sila sa border. So yun, iniwasan tong yung part na yun. And ano lang naman, hindi naman lumalagpas ng 7,000 halos yung mga flights within Central Asia. Okay? So yan po. Again, ito po yung price. Ilalagay ko dito. Yan po ang total price natin pagka sa airfare, 98,473. Yung mga binili naman natin sa trip.com. Ang binili po natin nun is Central Asia High-Speed Data eSIM. Applicable siya sa 3 countries, which is Kazakhstan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. And 20 days siya valid na kung saan meron 3 gig per day na mabilis. Then after nun, medyo mabagal na. Ang presyo nun is 2,568 pesos. Then yung isa naman, Global eSIM na available siya sa 147 countries na yun ay ginamit natin sa Tajikistan. 3 days siya and 2 gig lang yung mabilis. Then after nun, wala, medyo mabagal na. Ang presyo naman is 1,201 pesos. With a total of 3,769 pesos ang binili natin sa trip.com. Sa mga tours, unang tour natin is yung sa Kazakhstan, which is inavail natin sa Panda Travel. And ito yung Kolsay Lake, Kaindi Lake, Charin Canyon na tour. Ang presyo po nun is 24,000 tenge. And ang katumbas nun sa peso is
is 2,718 pesos. Tapos, next na tour natin is sa Tajik Travel Agency. Dushanbe City Tour yon. Ang presyo naman nun is 1,080 som. At ang Solomi, Somoni pa. Mali pala yun pala. Sa Tajik na pera is 1,080. Tapos, ang presyo sa Pilipinas is 5,790 pesos. And doon naman sa Kyrgyzstan, ang binook natin na tour ay dalawa. Yung una is Canyons plus Easy Cool Tour, 1,800 som. And ang presyo naman nun sa atin ay 1,203 pesos. Tapos, yung isang tour is Al Archa Half Day Tour, 990 som. Tapos, 662 pesos sa pera natin, okay? With a total price of 10,373 pesos. Ay, guys, litong-lito na ako sa mga pera, sa mga currencies, sa mga perang hinahawakan natin. Kaya pasensya na, pagpasensya niyo po ako. Nababagpalit ko yung mga som, ganyan, tapos mga somoni, mga ganyan, okay? Ngayon, pocket money na tayo. Sa pocket money po, ang winidraw po natin sa Kazakhstan is 100,000 tenge. So, 11,325 pesos yon. Sa Tajikistan naman, 2,000. Sa pera natin ay 10,723 pesos. Sa Uzbekistan naman, 2.5 million som. Sa pera natin is 11,285 pesos yon. Sa Kyrgyzstan naman is 10,000 som. Sa pera natin is 6,686 pesos. Okay? With a total of 40,019 pesos. Okay? And, lilinawin ko lang sa inyo, yung halaga nung minention ko sa inyo sa tours, dito ko ibinawas sa 40,000 kasi local currency yung pagbabayad natin. So, dito ko siya binawas. And yung extra natin is Philippine Travel Tax na kung saan ang ating pong binayad doon is 1,620 pesos. Okay? Ngayon, magkano ay ba na nagastos mo? Huwag na nating patagalin pa. Sabihin ko na sa inyo, guys. Sa flights is 98,473 pesos. Sa hotels is 66,062 pesos. Sa binook natin sa trip.com ng mga eSIM is 3,769 pesos. Pocket money is 40,019 pesos. Yung extra, which is ang travel tax, is 1,620 pesos with a total price of 209,943 pesos. O, diba? Ang mahal po, ano? Ang mahal po. And actually, ang nagpamahal talaga dyan, again, yung airfare. Airfare talaga ang nagpamahal dyan. Kayo po, pwede po kayong makamura kung mag-transfer kayo sa bawat country by land. Okay? Pero ako, hindi ko siya option kasi mas priority ko po ang safety. Okay? Safety po since solo traveler tayo. And ayokong ma-scam. Ayokong ma-scam na mawawalan ako ng USD sa wallet ko, ganyan. Kasi yun ang napanood ko sa mga travel vloggers na napapanood ko, which is, to be specific, napanood ko siya kay Phil Viet Buddies, yung part na yun. So, sabi ko, ay, ayoko mangyari sa akin to. Ayoko magka-hassle-hassle. So, mas mabuti ng maingat kesa magtipid. Pero, don't get me wrong, pwede naman po kayo magtipid. Kung marami kayo, ganyan, at least sabay-sabay kayo, hindi kayo tawag doon, hindi kayo magugulat nung mga scammer, ganyan. So yun po. Ngayon, magtungo na tayo sa mga talagang travel tips na kung saan personal travel tips na ibibigay ko sa inyo, okay? Ngayon, magtungo na po tayo sa mga tips natin sa iba't ibang bansa at yung in general na tips natin para sa Central Asia. Magsimula tayo sa Kazakhstan. 5 lang naman ang may ibibigay ko sa inyong tips dito. Number 1 is kung gusto nyo pong mag-ski. Kasi the best talaga yung ski place nila dito is magpunta kayo ng December to February para peak na talaga yung snow, para maganda na talaga yung pag-ski nyo, and gawin nyo yun sa Shimbulak, okay? And number 2, book a hotel sa city center. So, sa city center po kasi malalakad nyo na tulad nitong Mildom Premium. Maganda talaga siya. Yun nga lang walang lift. Yun lang parang deal breaker. If ever kung tatanungin nyo kung ano yung deal breaker, yun lang talagang lift ang wala. And napakalapit nito sa lahat. Promise. Walking distance lang. Number 3, ang horse meat po at ang horse milk ay very famous sa country na to. So kayo, kung ayaw nyo kumain nun, or kung ayaw nyo subukan, tanungin nyo lagi. Kasi meron sila mga food dito na baka mamaya, horse meat pala yun, tapos hindi nyo alam na horse meat, okay? Ako, yung horse milk nila, hindi ko type yung horse milk, hindi ko makalimutan. Yung horse meat naman nila is may certain taste after na hindi din okay. I mean, okay siya, pero may certain taste na aftertaste na yun yung parang hindi okay. So next, hindi ko po nire-recommend mag-DIY kapag pupunta kayo ng Kindy Lake, Lake Colsay, Charin Canyon, ganyan. Mag-book po kayo ng tour. Saan kayo mag-book ng tour? Sa Panda Travel po. Panda Travel, tapos Join Me Asia yung sikat dito. Pero since ang nasubukan natin is Panda Travel, yun ang i-recommend ko sa inyo. And ano lang siya, maliit lang siya na van, na magandang van ha, hindi yung parang
pucho-puchong van, kundi magandang van talaga. Tapos, konti lang siya. So, for me, kapag sa mga tour, parang okay lang yung onte para mas ma-guide talaga kayong mabuti at ma-entertain. Last tip ko, if you have more time, visit their capital city, Astana. Okay? And also, visit more tourist spots outside Almaty. Huwag yung mag-i-stay lang kayo dito sa Almaty. I-maximize yung Kazakhstan trip nyo. Lumabas kayo ng Almaty, which is yung mga tour nga na sinasabi ko sa inyo, i-avail nyo yun. Tapos kung mahaba-haba pang time nyo, magpunta kayo ng Astana. Okay? Pwede kayo dong mag-by train or by plane. Next, sa Tajikistan. Sa Tajikistan, gusto ko pong sabihin sa inyo, tip number 1, don't be afraid. They are all welcoming. Talagang welcoming sila. Nung nasa Tajikistan tayo, may mga natanggap tayo na chat, actually. May mga natanggap tayo na chat na, Ivan, mag-ingat ka dyan. Tapos, nung paalis naman tayo, may nag-comment sa vlog natin na mabuti daw, nakalabas daw tayo ng safe sa Tajikistan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na safe talaga sa Tajikistan. Nung na-experience ko yung mismong bansa na yon, nung nakapunta ako, okay naman pala siya. Siguro dahil sa word or sa name niya. Kasi di ba kapag ka-stand countries, meron niyang kaakibat na parang, safe ba dyan? Ganun. Pero safe po sa Tajikistan. Next, visit kayo doon o mag-visit kayo doon kapag ka-summer season if you want to enjoy it more para buhay yung mismong lugar. Kaya lang kasi, medyo mahirap bisitahin yung summer season kasi kunyari kung gusto nyo mag-ski sa Almaty, ay sa Kazakhstan, syempre, kailangan pupunta kayo ng medyo winter na months, tapos iisa-isahin nyo ng mga Central Asia. Kesa naman babalik pa kayo sa Pilipinas, tapos babalik kayo para sa Tajikistan, di ba? So, maganda, isang trip na lang. So, pag-isipan nyo mabuti kung gusto nyo summer magpunta sa buong Central Asia or winter. Kasi meron siyang mga pros and cons, okay? Yandex is not available in Dushanbe. Wala pong Yandex, wala kayong magagamit doon na application para mag-book ng car, ganyan. And ang nagbubukod tangi lang na pwede nyo gawin doon is tumawag kayo sa mga numbers. So, yung numbers ilalagay ko dito sa screen. Local number siya and at the same time, kung tatawag din kayo dyan, hindi din kayo magkakaintindihan. Dahil, Russian talaga yung mga salita nila. At most of them, hindi nakakaintindi ng English. Yun talaga, most of them talaga. Diba, sa mga iba nating bansang pinupuntahan, medyo okay. Pa dito talaga guys, most of them, hindi nakakaintindi ng English. Which is okay lang, naiintindihan lang natin yun. Next tip, data SIM card nila guys ay hanggang 3G lang. And meron tayong nakausap na viewer din na nagpunta din Tajikistan. Sinabi sa atin na 3G lang daw yung naaabot ng SIM niya, which is tayo din po. Maganda yung SIM natin. Nung lumipat tayo from Tajikistan to Uzbekistan, gumagana pa kasi siya. Nag-4G siya. Nag-LTE pa nga. Pero nasa Tajikistan tayo, 3G lang yun. Okay? So yun, hanggang 3G lang. Mahina ang data doon. Mahina ang data if ever kapag pupunta kayo sa Dushanbe. Pero yung mga wifi sa loob ng hotel, mabilis. Yun ang nagustuhan ko. Last tip ko, kung kayo po gusto nyo ng fast lane, is mag-CIP lounge kayo. And again, 30 USD po ang presyo niyan. Meron nang mag-a-assist sa inyo sa maleta nyo, dadalhin na doon bigla sa inyo sa lounge. Aside from that, may magpapatatak na ng passport nyo, hindi na kayo pipila kasi napakadami pong tao sa immigration. Though baka mamaya, nung time lang nag-visit tayo, baka mamaya pagka kayo nag-visit ay hindi ganon. So, hindi ko po alam yung part na yun, okay? Next, Uzbekistan. Number 1, everything is affordable. Napakamura talaga sa Uzbekistan. For me, kaya niyang makipaglaban sa Thailand at Vietnam sa kamurahan. Ang mahal lang sa kanya, syempre from the Philippines, yung kunyari magagaling kayo sa Pilipinas, going there, yun ang mahal. So, number 1, everything is affordable. Number 2, visit Chorsu Bazaar for more affordable goodies. Mga pagkain, mga pasalubong, ganyan. Ang mura po talaga doon sa Chorsu Bazaar. And doon tayo kumain ng Uzbek dishes na pinakita ko sa inyo na so far, nag-enjoy ako talaga. Next, book your high-speed train seats ahead of time. Pwede kayo mag-book via Bookaway or 12Go. Huwag po kayong mag-book na kunyari ang biyahe nyo is next week, ngayon pa lang kayo mag-book. No. Huwag po kayo mag-book na gano'n. At kahit at least 2 weeks sana, magpataang kayo para hindi kayo maubusan. Dahil sa Uzbekistan po, yung high-speed train nila, hindi lang po mga foreigners ang kalaban nyo, kundi pati lokal. So, lahat kayo maglalaban-laban sa seats doon. Next, sa Tashkent, kung gusto nyo makatipid, pwede po kayo mag-local train. At ang local train sa Tashkent, ang halaga lang niya, kapag ginamit nyo yung GCash card, ay 7.78 peso. Okay? Philippine peso. And hindi na kayo kailangang bumili ng transport card. If ever, kung meron kayong GCash card, tap nyo lang. Kung GoTime, tap nyo lang. Kung Maya, itap nyo lang. Pero ako, GCash card gamit ko, ang presyo sa GCash noon is 7.78. Ano yan? From point A to point B na yan, wala nang ano yan, walang distance na kailangan. Kahit saan ka pupunta doon, based sa experience ko, 7.78 pesos lang ang binayaran ko. Last, as much as possible, huwag nyong i-skip yung Samarkand and Bukhara. Mag-alat kayo ng time para magpunta sa dalawang lugar na yan.
Baka kasi mamaya, magpupunta lang kayo na Tashkent, tapos hindi kayo magpupunta ng Bukhara sa Samarkand, sayang kasi ang ganda ng dalawa na yon. At ako po, personally, sa buong Central Asia trip ko, since aalis na tayo mamaya, Bukhara po ang pinaka nagustuhan ko. Bukhara. Personal choice, opinion ko lang, okay? Next, sa Kyrgyzstan na. Most of the ATMs only allow and accept 4 pins sa ATM. Okay? And merong isang ATM na kung saan ito, ilalagay ko dito yung photo, yan yung ginamit natin, and tumatanggap siya ng 6 na pin, which is yun yung sa atin. And natutuwa ako kasi nirecommend sa atin yan ng viewer natin bago tayo magpunta ng Kyrgyzstan. At hindi na tayo nag-isa-isa pa ng ATM doon. Kundi, guys, isa-isain ko talaga yun. Pero yun, ito po yung ATM machine, ATM na puntahan nyo pagka mag-Kyrgyzstan kayo, tumatanggap yan ng kahit anong bangko sa Pilipinas. Okay? Next, hindi ko po nire-recommend mag-DIY sa Kyrgyzstan. Mag-book kayo ng tour. At yung pinaka-cheap na makikita nyong tour agency o travel agency ay from Kitik. Okay? Lahat ng mga packages nila mura lang. Ang nabook natin, 1.8 lang. Tapos yung isa naman, 9.90. Okay? Next, yung Bishkek, guys. Yung Bishkek, super small lang. Kapag ka nag-book kayo ng hotel sa Bishkek, make sure na sa city center, hindi yung malayo. Para malalakad nyo lang lahat, okay? Tulad natin, naglakad lang tayo, naalala nyo doon sa previous vlog. Sa previous vlog is naglakad na lang tayo pa uwi, ganon. Kaya ganon na lang po ang gawin nyo. Next, nature vibes. For me, yung Bishkek, more siya sa nature ma-appreciate kesa sa city vibes, okay? So if ever, kung kayo po ay ma-city vibes na tao, hindi ko mare-recommend yung Kyrgyzstan. Pero kung ma-nature kayong tao, kung nature lover kayo, is okay po yung Kyrgyzstan. Lalo na yung mga nasa labas ng Bishkek, okay siya. And I think mas maganda yun kapag ka hindi winter kasi hindi siya frozen or hindi siya nag-i-snow. Okay? Ang ganda nung Ala Archa na pinuntahan natin. Tapos yung canyon, the best. Next, Central Asia tip naman na po tayo. Number 1, this region is safe. Super safe po talaga sa Central Asia. Huwag kayong matakot, okay? Hindi ko naman sasabihin sa inyo na safe kung hindi naman safe. Syempre, kapag ka nagpunta kayo dito, gusto ko din safe kayo. So, ngayon pa lang sinasabi ko nyo, safe ang Central Asia. Kung tatanungin nyo ako, Ivan, mamimili ka lang ng dalawa, ano pupuntahan mo? Kapag ka mamimili ka lang ng dalawa, ang pupuntahan ko po Kazakhstan and Uzbekistan. Kung mamimili ka ng tatlo, ano pipiliin mo? Ang pipiliin ko po Kazakhstan, Uzbekistan, and Tajikistan, which is yun naman talaga yung pinili natin. Kung mamimili ka ng 4, ano pipiliin mo? Yung pinuntahan po natin ngayon, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. Okay? So yun, gusto ko lang sabihin sa inyo na safe talaga po sa Central Asia. Number 2, Yandex Go is available lang sa 3 countries pero sa Tajikistan hindi. Okay? Yung Yandex Go po, available siya sa Kazakhstan and Kyrgyzstan pero hindi kayo pwedeng gumamit ng card. Sa Uzbekistan, available siya pero pwede kayo gumamit ng card. Yung mga local cards natin pwede ina-accept. Then sa Tajikistan, wala pong Yandex Go so ang mode of transportation lang na pwede nyo sakyan doon is taxi or bus. And yung taxi nila guys, nahihirapan sila talagang mag-English. So Russian talaga yung salita. Number 3, get a SIM card na applicable to all Central Asian countries. Okay? Kasi guys, ako, inisip ko pa nung una, baka mamaya mura sa Tajikistan yung physical SIM. Kasi yun talaga bala ko, physical SIM ang bibili ko sa Tajikistan. Kaya nga nagbaon pa ako ng cellphone. Kasi baka mura. Kasi kapag sa mga eSIM guys, kapag yung Tajikistan kasama sa ma-access mo, ang mahal talaga. Kaya 2 SIM card pa yung binili natin. Pero, yung in-avail natin, ilalagay ko na lang sa ibaba para ma-avail nyo din, okay? Tapos, next, always ask for a still water. Kung sakali hindi kayo ma-sparkling water, lagi kayo magtanong na meron bang available na still water, ganyan. Tanongin nyo laging ganon. Syempre, in English nyo naman tatanungin. Kasi guys, minsan sparkling water yung una nilang isi-serve sa inyo. Kaya, ang lagi ko sinasabi, no spirit, no gas. Okay? Yun kasi yung sa kanila eh. Minsan gas ang tawag nila sa may sparkling water, minsan naman spirit, okay? So, yun po. Number 5 is yung language na karamihang ginagamit nila here is Russian. Merong mga Kazakh, merong mga Uzbek na salita, merong mga Kyrgyz na salita, pero most of them, Russian po talaga ang salita. Next, Ivan, ano yung socket nila? Ito po, European. Ganito po. Okay? So, meron tayong travel adapter kasi, ayan, ganyan yung ginagamit natin. And andyan lahat. Pero ito po yung ginagamit dito sa Central Asia. Okay? So, ganyan po ang kailangan nyo.
Next, iba-iba ang money bawat countries, okay? Hindi po porkit nasa Kazakhstan kayo, yung pera nyo sa Kazakhstan magagamit nyo na sa Uzbekistan or Kyrgyzstan or Tajikistan or Afghanistan or kung saan pa man yan. So yun po, mag-alat kayo ng budget ng i-withdraw nyo kasi baka mamaya masobrahan kayong ganyan or makulangan naman kayo. So tingnan nyo din kung gaano kayo kahaba mag-i-stay doon sa lugar na yun, ganun kadami yung i-withdraw yung pera para hindi na din kayo withdraw ng withdraw. Last but not the least, about sa visa. Since kung Philippine passport holder kayo, sa Kazakhstan and Tajikistan, visa-free po. Sa Kyrgyzstan and Uzbekistan, pwede po ang e-visa. And sa Kyrgyzstan, may another option which is visa on arrival. Yun naman ang nangyari sa atin. Okay? And so far, recommend ko yun. Yung pag-visa on arrival. Bakit? Bakit kailangan ko i-recommend yung pang visa on arrival kaysa yung e-visa? Kasi po, nag-apply po ako ng e-visa, to be honest. Ang tagal lumabas ng e-visa nila. Nung Kyrgyzstan to ha. Tapos, nung lumabas yung date, guys, andun ako ng 25, ng January 25. Pero ang lumabas sa e-visa, January 26 pa pwedeng gamitin. So, nagdoble-dobling bayad pa ako. Kaya ngayon, ang i-recommend ko na lang sa inyo, visa on arrival para wala kayong maging problema. And ang presyo po ng visa doon ay 50 USD. Okay? Lalagay ko na ng conversion here. And last, ito na tayo sa ideal na ruta na maisasuggest ko sa inyo sa Central Asia. Kasi hindi ko po talaga marerecommend yung akin eh. I mean, marerecommend ko yung mga experiences natin, pero yung ruta, parang for me, merong mas okay na route. Which is, kung pupuntahan nyo yung 4 na bansa, magsimula kayo sa Kyrgyzstan kasi doon naman talaga kayo lalapag kung ang sakay-sakay yung Air Astana or Air Asia. So, mag-start kayo sa Kazakhstan. Then, after nyo explore lahat yan, lumipat kayo ng Kyrgyzstan. After ng Kyrgyzstan, mag-Uzbekistan kayo at ang pinaka-last nyo is Tajikistan. Yun po ang advisable na ruta. Okay? So, pagka nasa Kazakhstan kayo, lilibutin nyo Almaty, lilibutin nyo yung canyon, yung mga Charin Canyon, mga lake, ganyan. Tapos sa Kyrgyzstan, pwede po kayo dong mag-land, yung mag-cross ng border by land. Kaya lang dun po may scammer na napanood ko. Kaya hindi ko yung ginawa. Tapos, sa Uzbekistan, magta-travel kayo sa Tashkent, then mag-high-speed train kayo going to Samarkand, Bukhara. Meron nga Khiva, kaya lang di ko na napuntahan yung Khiva. Tapos, sa Tajikistan naman, pwede kayo mag-enter via Samarkand or Tashkent and explore nyo yung Dushanbe, yun, and then magpunta kayo sa Pamir Highway, which is hindi na din natin yung napuntahan kasi may mga nakaalat lang talaga tayong time. Yung pinuntahan natin is Kazakhstan, Tajikistan, and Uzbekistan kasi yun ang choice ko. Idinugtong natin tong Kyrgyzstan sa dulo kasi akala ko nga hindi talaga natin napupuntahan yung Kyrgyzstan. So, again, ang recommended ko po na ruta, ilalagay ko dito. Yan po ang i-recommend kong ruta. Pero ang naging ruta po natin ay ito. Okay? So, yan po. And yun lang naman ang mabibigay ko sa inyong tip. And so far, nag-enjoy ako sa Central Asia na adventure natin. And maraming salamat sa pagsubaybay. Maraming salamat sa pag-support at naka-appreciate ng vlog natin. And so far po, isa po ito sa talagang memorable trip natin. Kasi aside from kakaiba siya kumpara dun sa mga previous ones natin, ay ang mahal-mahal po. Yun talaga. Huwag na tayo mag-sugarcoat. Ang mahal talaga. Ang mahal talaga, di ba? And again, yun lang po. Maraming salamat dahil na-appreciate nyo lahat ng mga ginawa nating vlogs dito sa Central Asia. And so far, ako, na-appreciate ko siya ng todo. Wala akong regrets, nagustuhan ko dahil aside from kakaiba siya kumpara dun sa previous ones na mga pinupuntahan natin is ang mahal po talaga. Opo. Yes. Ang mahal talaga. Nakita nyo naman, hindi biro mag-Central Asia kung sa Pilipinas kayo manggagaling. Kaya yung mga taga Dubai, taga Abu Dhabi, or taga UAE in general, dito nagpupunta kasi malapit sila. Pero tayo mga taga Pilipinas, mahal po from Metro Manila going here, okay? So yun, maraming salamat. And if ever po, kung nagustuhan nyo po yung vlogs, is panoorin nyo po lahat ng mga previous vlogs. At kung meron kayong gustong i-comment nyo lang dyan. Kasi malaking tulong din ang comments, guys. Maraming salamat sa pag-share ng mga thoughts nyo. At kung meron kayong tanong, i-comment nyo na sa comment section at sasagutin ko yan, okay? Plus, kung meron po kayong bubuk na hotel kay Klook, is feel free to use my code PaulIvanKlook para magkaroon kayo ng extra 5% discount. Again, Ivan Digasman po, at abangan nyo ang ating susunod na travel series na kung saan i-reveal ko na ngayon. Ayan, again, Ivan Digasman po. So, yun lang.